Iba't ibang isyong binanggit ng ilang heads of economies na dumalo sa pagtitipon kaugnay pa rin APEC Summit ngayong araw. Narito po report ni Mav Gonzales. Kung si US President Barack Obama ang tatanungin, hindi raw dapat balewalain ang issue ng climate change pagdating sa usaping pang-ekonomiya. Malaki raw kasi ang epekto nito, partikular na sa mga bansang malakas ang sektor ng agrikultura tulad ng Pilipinas. Ito ang laman ng kanyang talumpati sa dinaluhan niyang APEC CEO Summit kanina. Kasama niya sa forum ang founder ng Alibaba.com na si Jack Ma at ang Filipina engineer na si Isa Mejino. Ibinigay na halimbawa ni Obama ang naging epekto ng bagyong Yolanda sa Pilipinas. We know that no single weather event is necessarily caused by climate change alone, but the patterns and the science don't lie. Temperatures and sea levels are rising, ice caps are melting, storms are strengthening. Kaya naman bilang solusyon, hinikayat ni Obama ang mga negosyante na mamuhunan sa clean energy. Napag-usapan din ang saltwater-powered lamps na likha ni Mejino na nagbibigay liwanag sa mga komunidad sa Pilipinas na walang kuryente o madalas ang brownout. Sa bilateral meeting naman sa pagitan ni Obama at Pangulong Noynoy Aquino kanina, nagpasalamat ang Pilipinas sa tulong na inabot ng Amerika para sa pagpapalakas ng hukbong pandagat ng bansa. Nagpasalamat din si Aquino sa paninindigan ng Amerika sa isyu ng West Philippine Sea. Si Obama naman, tiwalang mananatiling matatag ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Ipagpapatuloy rin daw ng Amerika ang pagsuporta nito sa puwersa militar at ang pagtulong sa pagtugon ng Pilipinas sa climate change goals. Nagtapos naman ang bilateral meeting sa pagitan ni Pangulong Aquino at Australian Prime Minister Malcolm Turnbull sa paglagda ng dalawang kasunduan. Ito ay ang Comprehensive Partnership Agreement at ang Memorandum of Understanding on Cooperation in Technical Vocational Education and Training. Nagpahayag naman ng paghanga si Turnbull sa paninindigan ng Pilipinas na panatilihin ang rule of law at international norms sa bansa. Sa kanyang keynote speech, wala man naging direktang pagbanggit si Chinese President Xi Jinping kaugnay sa sigalot sa West Philippine Sea. Hinimok naman niya ang ibang ekonomiya na panatilihin ang kapayapaan sa rehiyon. Susi raw ito para sa patuloy na pagunlad. Kinilala rin niya ang ambag ng Asia-Pacific region sa pagunlad ng China. Ayon kay Xi, patuloy ang pag-asenso ng ekonomiya ng China na tinaguri ang second largest economy ng mundo. Magandang balita naman ang hatid ni dating Vice President Vincent Xiao ng Chinese Taipei sa kanyang pagdating dito sa Pilipinas. Mas maraming investment mula sa Chinese Taipei daw ang papasok sa Pilipinas sa mga susunod na taon. Ayon kay Xiao, patunay ito ng matatag na ugnayan ng Pilipinas at Chinese Taipei. Mav Gonzales, GMA News.